TJ, ano ang vantage point mo? Nelson, Jen, andito pa rin tayo ngayon sa Ayala Bridge. Kasalukuyan humupa na yung tensyon sa pagitan ng mga kabataan at sa mga tropa ng pulis. Kanina nakapanayam natin ng mga ilan sa mga otoridad. Mayroon namang na-deploy na 600 na pulis dito sa area, pero kinakailangan pa nilang magdagdag at mag-recruit ng iba pang pulis dahil nga para mapigilan yun na ma-penetrate na mapasok yung itong bahaging ito dahil ito ay isang daan din patungo sa Malacanang. Doon naman sa mga isinisigaw ng mga kabataan na naririto kanina ay ukol pa rin doon sa kanilang panawagan na itigil na yung mga korupsyon. Sa kaliwat ka ng korupsyon dito sa ating bansa na kasangkot nga dyan yung sa mga maanumalyang flood control projects. Nakarinig tayo ng mga malalakas na mga pagputok, may mga sumasabog, may mga binato na mga tropa ng pulis at ng media, may mga pinukpok ng bote, may mga tinusok ng kahoy. Kaya nga naman nakantabay dito yung mga ambulansya ng pulis o ambulansya at mga tropa pa ng pulis para in case na magkaroon pa ng iba pang mga pangyayari ay handa ang tropa ng pulisya dito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Jen at Nelson. TJ, ang balita namin may mga kabataang hinuli. Saan sila dinala? Nelson and Jen, tama. May mga nahuli na ng mga kabataan. Nadampot sila nung makaraan na humupa at wala na kasing maibato yung mga kabataan, kaya nakapenetrate na rin yung ating pong pulisya. Kanina inaalam natin saan sila dinala pero hindi pa binigay ng pulisya kung saang station sila idinala o kung mananatili sila sa kustodiya ng pulisya. Pero patuloy pa rin, tinanong natin kung anong kaso ang maibibigay pa o ang ipapataw sa kanila. Ang sabi ng pulisya ay aaralin pa kung mayroon silang maipapataw na kaso doon dahil nga kung minor sila, hindi naman sila maaaring kasuhan pa. Verify kasi yung iba naman ay na-obserbasyon ko lang, Jen and Nelson, hindi naman sila mukhang kabataan, yung iba nagpapanggap lamang kasi yung iba ay meron tinakip sa kanilang muka para hindi ma-identify at hindi makita ang kanilang pagkakakilanlan. Ano daw yung ginamit nilang mga pampasabog, TJ? For verification pa kami dyan, Nelson and Jen, kung ano yung mga pumuputok at sumasabog. Pero isang natitiyak ko, isang sumabog kanina dito ay yung isang motorsiklo. Meron kasi silang mayroon kasi silang pinasabog na motorsiklo dito sa tabi ng nasusunog na container truck dito sa area. Ayun, So ang sinunog pala, yung gulong ng mga truck, kaya ito pinakikita natin sa television screen, yun yung sinunog nila, kaya palang itim ng usok, TJ. Tama nyo, sobrang baho at saka sobrang itim nung area dito kanina na halos hindi ko makita, zero visibility para sa akin, Dahil nga nagsunog ng gulong, kasabay pa niyan ay napakarami nga nung mga sinunog pa nila na yun, dadagdagan yung motorsiklo. Kaya mas lalong dumagdag yung usok nun para mapaitim yung kalangitan dito sa area kanina. Sino ba naglagay nung yung container na yon? Sabi ng pulis kanina, Jen and Nelson, nakalagay na talaga yon pangharang kung sino man na magpe-penetrate dun sa seat of power na tinawag nga kanina ng pulisya. Pero hindi naman nila in-expect na yung parang na inilagay nila na iyon ay magiging mitya ng mga kaliwat ka ng pagbabatuhan kaya nagkaroon ng sunugan kanina dito sa area. Ayun. So sa latest, sa mga oras na ito, ano na ang sitwasyon dyan? Wala nang tensyon. Pero mukhang marami pa rin mga tao sa likod mo, TJ. Nakikita namin, Tama, Jen and Nelson. Wala nang tensyon sa pagitan ng mga realista at sa mga tropa ng pulisya. Pero kasalukuyan, nakaantabay. Ito, papakita ko sa inyo, Jen and Nelson. Ito, kasalukuyan, nakaantabay yung tropa ng pulisya natin dito, in case lang na kung sakali man may pumutok o may pangyayari pa around the area dahil naka-ready ang tropa ng ating pulisya, kagaya ng sinabi nila ng ating panayam kanina. Ito bang mga grupong ito ay meron silang, yung kilalang grupo nila na mga nagraraling kabataan, di ba? Kabataan, o kaya mga militanteng grupo, may mga ganung pangalan ba, TJ? Wala, Jen and Nelson. Na-curious din tayo dyan kanina. Tinanong natin kung saan sila grupong napapabilang. Banggit nila, wala naman dapat grupo, wala naman dapat
makulay ang politika para sa kanila. Pero ang nakakapagtaka, Jen and Nelson, no, yung iba kasi sa kanila ay hindi naman hindi naman residente dito sa Maynila. Ang karamihan kasi sa kanila ay, na nakapanayam nga natin kanina, ay mula pa sa ibang lungsod, kalapit ng Maynila. Meron nang galing sa Pasay, sa Pasig, sa Caloocan. Dito lang sila nagtipon sa hindi natin pamatukoy na dahilan. Yun nga, nagkaroon ng girian sa kanilang mga sa pagitan ng pulisya at sa mga ralista. Ayun. Sige, so magantabay tayo kasi ang balita natin dyan, yung mga galing sa Liwasang Bonifacio, yung grupo ng Maisog, ay tutuloy din daw. Malapit dyan, TJ. Abangan mo na lang sila, ano ha? Tama, Jen and Nelson, no? Kaya maximum tolerance pa rin at nakaantabay pa rin yung ating pulisya dito sa area dahil nga nag-aabang pa rin sila, no? Kasi kagaya nung nangyari kanina, hindi naman nila ina-expect yung mga ganong pangyayari. Kaya antabay pa rin yung more than 600 nating police Maynila dito sa Ayala Bridge. Salamat. Yan po si TJ Mendoza, nakatutok po sa bahagi ng Ayala Bridge. Malapit po yan sa bahagi ng Palasyo ng Malacanang.